Mexico, where are you? Okay? I heard you not agree to post everything about Thailand, about every article about our own activities. True? You have all my respect. I truly love Thailand. I respect all of you. I think that you're amazing people. But what just your director did is not respectful. Ang 2025 edition ng Miss Universe. Grand, glitzy world stage. Pero matapos ang coronation, isang malakas na alingasngas ang bumulagta. Walkouts, resignations, allegations ng rigging, kahit kaso ng human trafficking at kriminalidad. Ano bang nangyari? Sino ang tama? At ano-ano ang mga tanong na gustong sagutin ng buong mundo ngayon? Simulan na natin. I can tell we need to talk about things. The cold truth. May public outcry dahil sa ginawang disrespect sa isang contestant. Si Fatima Bosch ng Mexico, ayon sa testimonya, tinawag siyang dumb ng isang high-ranking official ng pageant, Nawat Itzara Grisil, nung hindi raw siya sumunod sa isang sponsor shoot. Nag-walk out rito si Fatima Bosch at sinundan ng ilang contestants bilang protesta. Maraming netizens at pageant fans ang sumuporta sa kanila at nagtanong, ano ba tunay na nangyayari sa likod ng glam up at corona? Pangalawa, may humiling ng pagbabago ang ilang hurado. Si Omar Harfouch, isang hurado dati, nagbitiw lang ilang araw bago ang finals. Ayon sa kanya, may secret vote na ginawa para i-preselect ang top 30, kahit hindi kasama sa official jury panel ang mga gumawa nito. Aniya, may conflict of interest daw. May relasyon umano ang isa sa mga voter sa isang contestant. Sumunod naman si Claude Makelele, na dating hurado. Bumitaw rin, sabay ng pagdududa sa integridad ng proseso. Dagdag pa rito, may mga ulat na may mga kandidata daw na nagkasakit. May iba namang nakaranas ng hospitalizations dahil umano sa stress, tight schedule at iba pang problema sa likod ng pageant. At may nag-ulat din ng mga paratang ng pagbebenta promotion ng illegal online gambling sa mismong pageant grounds. Sa kabila ng lahat ng yon, ang final coronation ay ginawa pa rin ang nagwagi, Fatima Bosch ng Mexico. Pero maraming netizens at pageant fans, lalo na sa Pilipinas, ang nagduda. Bakit? Dahil ang resulta raw ay tila may kinalaman sa mga internal politics ng pageant. May relasyon umano ang pamilya ni Bosch sa isa sa mga may-ari ng organisasyon. Bukod dito, nakitang lumabas ang mga larawan kung saan kasama si Fatima Bosch, ang presidente ng organisasyon, Raul Rocha Cantu, na siyang may-ari o co-owner ng pageant. Itong larawan naging viral. Maraming nagtatanong, conflict of interest ba yon? May nagsasabing parang predetermined ang resulta. At yun ang dahilan kung bakit maraming nagsasabi na ang 2025 edition ay hindi lang pageant, kundi circus na may sabit na kontrobersya. Hindi lang external observers ang nagsalita, ilang contestants mismo ang naglabas ng salaysay. Ayon kay Melissa Sapini, Miss Haiti 2025, maraming kandidata raw ang nagkasakit, may naospital, dahil sa allegedly mahigpit at demanding schedule, stress, at pagkukulang sa welfare. Pero pilit nilang tinuloy ang competition para hindi ma-eliminate. May mga nagwo-walk out, sumuporta kay Fatima Bosch, isang klase ng protesta na anilay pinaka-makapangyarihang kilos na nakita sa Miss Universe history. Pero may mga naniniwala rin sa pageant organizers. Sinasabi nilang isolated incident lang daw ang verbal abuse. At tiniyak nilang may pagbabago para sa respeto, pagkakapantay-pantay at proteksyon ng mga kandidata. Bago pa man ang coronation, may humiling na magbitiw bilang hurado. Si Omar Harfouch umalis. Sumunod si Claude Makelele. Sila mismo ang nag-raise ng alarma. Rigged daw yung process. Samantala, pati suporta para sa pageant ay nagulo. Maraming pageant fans ang sumisigaw ng transparency, pagsusuri sa panel. At may panibagong tanong. Maaari bang magtiwala sa isang beauty pageant kung may ganitong alegasyon ng korupsyon at favoritism?
Interesting twist. Kahit ganito, ang 2025 edition ng Miss Universe ay naging pinakamataas na napanood sa kasaysayan ng pageant, ayon sa opisyal na datos ng organisasyon. Pero, viewers won't erase the controversies. Para sa marami, taas ng ratings, bagsak ng kredibilidad. Ano ang aral dito? Una, kapag may malakas na ilaw, may mga anino rin. Hindi lahat ng pageant glitz ay malinis. Pangalawa, representation, diversity, empowerment. Magandang ideya. Pero pag may power moves, favoritism at corruption, nawawala ang mensahe. Pangatlo, bilang audience, may responsibilidad tayo. Huwag basta maniwala sa stage. Tanungin ang proseso. Hindi porket maganda ang gown, perfecto ang story, ay patas ang laban. Panghuli, baka panahon na para maging transparent ang mga pageant orgs. Kung tunay ngang mission nila ang empowerment at equality, dapat patas, malinaw, at may respeto sa lahat. Bakit balak nilang kalimutan ang drama? O higit pa rito, kailan ba magiging tunay na label ng pageantry ang integrity sa likod ng corona? Ano sa tingin mo? Valid ba ang paratang na manipulado ang Miss Universe 2025? Comment down below. Like, share, at subscribe, shop na follow para lagi kang updated sa mga ganitong chismis, analysis at balita. Kita-kita sa next video.